Mabigat ang hangin sa Golgota. Isang madilim na ulap ang bumabalot sa langit, mistulang nalulungkot ang kalikasan sa nagaganap. Ang lupa ay natuyot, at ang mainit na hangin ay puno ng alikabok, tila nagbabadya ng isang trahedya. Sa gitna ng matarik na burol, 3 krus ang nakatayo. Sa sentro, naroon si Jesus ng Nazareth, ang kordero ng Diyos, duguan, mahina, at halos wala ng lakas. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat mula sa matinding paghagupit ng mga Romano. Ang kanyang ulo ay may suot na koronang tinik, at ang kanyang mga kamay at paa ay nakapako sa kahoy, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang sugatang laman. Sa kanyang kanan at kaliwa, 2 magnanakaw ang nakapako rin, parehong nagdurusa sa kanilang parusa. Ngunit sa kanilang 3, isa lamang ang may tingin puno ng walang hanggang habag at pagmamahal, kahit sa harap ng matinding sakit. Tingnan mo siya, bulong ng isang sundalong Romano sa kanyang kasama, habang pinagmamasdan ang walang kalaban-laban na lalaking nasa gitna. Hari raw siya ng mga Hudyo. Tumawa ang isa pang sundalo. Kung siya nga ang anak ng Diyos, bakit hindi niya iligtas ang sarili niya? Sa kabila ng kanilang panlilibak, naroon ang mga alagad at tagasunod ni Jesus, umiiyak sa kanilang mga panalangin. Si Maria, ang kanyang ina, ay walang tigil sa pagtangis. Si Juan, ang minamahal na alagad, ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng ina ni Jesus, tila nagsisilbing sandalan sa kanyang kalungkutan. Sa di kalayuan, isang grupo ng pariseo at mga saserdote ang nagmamasid, may mga mapagmataas na tingin. Para sa kanila, ito ay isang tagumpay, ang pagtatapos ng isang taong nanggugulo sa kanilang paniniwala, isang taong nag-angking siya ang anak ng Diyos. Ngunit sa likod ng bawat panunuya at bawat luha, may isang misteryong hindi nakikita ng sinuman, isang bagay na hindi na itala sa karamihan ng mga kasulatan, isang lihim na nakatago sa loob ng libu-libong taon. Dumilim ang langit ng bigla. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi na ito pangkaraniwan. Maging ang mga sundalo ay napatingin sa langit, kinakabahan sa kakaibang pagbabago ng panahon. Ano ito? Tanong ng isa, hawak ang sibat sa dibdib. Napatingin si Maria kay Jesus. Ang kanyang anak, ang pinakadakilang regalong ibinigay sa kanya ng Diyos, ay unti-unting nawawalan ng buhay. Ang kanyang dibdib ay mabigat sa sakit, ngunit hindi siya sumigaw. Alam niyang ito ang kapalarang matagal nang ipinahayag sa kanya. Samantala, isang Romanong centurion ang tahimik na nagmamasid. Hindi tulad ng ibang sundalo, may kung anong bumabagabag sa kanyang puso. Kanina pa siya hindi mapakali, lalo na nang makita niya kung paano pinili ni Jesus ang katahimikan sa kabila ng kanyang pagdurusa. Hindi siya tulad ng ibang kriminal na ipinako sa krus, walang pagmamakaawa, walang sumpa laban sa kanyang mga pumatay. Napapansin mo ba ang nangyayari? Tanong niya sa isa pang sundalo. Parang hindi ito isang pangkaraniwang pagbitay. Hindi pa tapos ang kanyang iniisip nang biglang may isang sigaw na yumanig sa kanilang kaluluwa. Eli, Eli, lama sabachthani. Nanginginig ang tinig ni Jesus, puno ng sakit at kalungkutan. Ang kanyang tinig ay tila dumaan sa puso ng lahat ng naroon. Si Maria ay muling napaiyak, at kahit ang centurion ay napalunok. Kahulugan, tanong ng isang sundalo. Aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Sagot ng isang pariseo, na may mapanuksong ngiti. Kahit siya'y kinilala ng Diyos. Ngunit sa halip na paungot siya, isang takot na hindi maipaliwanag ang lumukob sa mga sundalo. Ang langit ay lalo pang dumilim, at ang hangin ay naging mabigat, tila may isang hindi maipaliwanag na presensya sa paligid. Naramdaman ito ng centurion. Ang hindi niya maipaliwanag na damdamin ay lumakas, na parang may isang dakilang bagay na nagaganap sa harap mismo ng kanyang mga mata. Muling nagsalita si Jesus, mas mahina na ngayon, ngunit puno pa rin ng kapangyarihan. Tapos na. At sa huling sandali, isang matinding pagyanig ang dumaan sa buong lugar. Ang lupa ay nayanig at isang malakas na kulog ang bumagsak mula sa langit. Sa malayo, sa mismong templo sa Jerusalem, isang bagay ang nangyari, ang napakalaking tabing na naghihiwalay sa banal na lugar ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nagulat ang mga pariseo. Tumakbo ang ilan, samantalang ang iba ay napaluhod sa lupa, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang mga sundalo ay napaatras. Maging ang centurion, na dati nanonood lamang, ay lumuhod sa harap ng krus. Sa tinig na puno ng paggalang, kanyang bumulong. Tunay ngang ito ang anak ng Diyos. Sa itaas ng krus, si Jesus ay wala ng buhay. Ngunit sa kanyang pisngi, may isang patak ng dugo ang dumaloy mula sa sugat sa kanyang tagiliran.
Isang banal na patak na hindi lamang basta dugo, kundi isang bagay na magpapabago sa kapalaran ng isang buong bansa. At habang ang mga mata ng mundo ay nakatuon sa patay na katawan ni Jesus, sa isang lugar na hindi nakikita ng tao, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Dalawang anino ang dumaan sa hangin, tahimik na nagmamasid. Ito ang simula ng isang misyon na hindi pa alam ng sinuman. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa itaas ng Golgota, habang ang mga tao ay abala sa kanilang sariling mga damdamin, ang ilan ay nagdadalamhati, ang iba ay nagpapatawa, may ibang mga nilalang na nagmamasid mula sa isang mas mataas na kaharian. Hindi sila nakikita ng mata ng tao, subalit naroon sila, taglay ang kanilang banal na presensya. Mataas sa ulap, sa isang dimensyong hindi naaabot ng mortal na mata, dalawang napakalakas na nilalang ang lumulutang sa hangin. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa krus sa gitna ng burol. Nakasuot sila ng makalangit na baluti, at ang kanilang mga pakpak ay kumikinang sa liwanag na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Si Miguel, ang dakilang mandirigma ng Diyos, ang prinsipe ng hukbo ng kalangitan, ay nakatayo na may mahigpit na paghawak sa kanyang tabak. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit hindi laban sa mga taong naroroon, kundi laban sa kasalanan, laban sa kadiliman na nagdala sa anak ng Diyos sa ganitong kalagayan. Sa kanyang tabi ay si Uriel, ang arkanghel ng liwanag at paghahayag. Hindi tulad ni Miguel na puno ng matinding sigasig, si Uriel ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Alam niya kung bakit ito kailangang mangyari. Mahal na kapatid, bulong ni Uriel kay Miguel, ang sandali ay dumating. Hindi ko ito matanggap, sagot ni Miguel, mahigpit na nakatiklop ang kanyang mga kamao. Ang ating Panginoon, isinakripisyo sa kamay ng mga taong hindi nakakaunawa sa kanya. Kung ako lang ang masusunod, matagal ko nang winasak ang kanilang mga lungsod. Ngunit si Uriel ay patuloy na nagmamasid. Hindi tayo naririto upang pigilan ang plano ng Diyos, Miguel. Tayo ay naririto upang tiyakin na ang lahat ay mangyayari ayon sa kanyang banal na kalooban. Walang sagot si Miguel. Tiningnan niya si Jesus, ang anak ng Diyos, ang hari ng langit, na ngayon ay isang mahina at duguang nilalang, nakapako sa kahoy. Ang kanyang galit ay halos hindi niya mapigilan. Ngunit isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Hindi ito isang utos na narinig ng sinuman sa mundo. Isa itong banal na pahayag, isang mensahe mula mismo sa trono ng Diyos. Uriel, kunin mo ang kanyang dugo. Ang mga mata ni Uriel ay nagningning. Tumango siya kay Miguel at bumaba mula sa makalangit na kaharian, dahan-dahang lumusong patungo sa mundo ng tao. Walang sinuman ang nakakita sa kanya. Wala ni isang Romanong sundalo, wala ni isang pariseo, wala ni isang alagad ang nakapansin sa presensya ng arkanghel ng liwanag. Subalit sa kanyang bawat yapak, isang banayad na liwanag ang sumasama sa kanya. Nang siya ay nasa tabi ng krus, lumitaw sa kanyang mga kamay ang isang sagradong kalis, isang sisidlang ginawa mula sa purong liwanag ng langit. Ang kalis na ito ay hindi gawa ng tao, ito'y umiiral lamang para sa isang layunin, ang kunin ang pinakabanal na dugo na kailanman ay dumanak sa mundo. Sa ibabaw niya, patuloy na dumilim ang kalangitan. Ang mga tao ay nagsimula ng matakot, ang ilan ay nagtatakbuhan palayo. Ngunit si Uriel ay hindi natinag. Inunat niya ang kanyang mga pakpak at, sa isang banayad ngunit makapangyarihang kilos, itinaas niya ang kanyang kamay at hinayaang dumaloy ang dugo ni Kristo papunta sa kanyang sagradong kalis. Ang bawat patak ay tila may sariling liwanag. Habang bumabagsak ang dugo mula sa sugat ni Jesus, ito ay nagliliwanag na parang may sariling buhay. At nang mapuno ang kalis, isang hindi maipaliwanag na liwanag ang bumalot sa buong paligid ni Uriel. Tumitig siya kay Jesus. Hari ng langit, wika niya sa isang tinig na puno ng paggalang at pangungulila, ang iyong dugo ay hindi masasayang. Ang iyong sakripisyo ay magiging simula ng isang bagong kaharian. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hindi na rin niya kailangang marinig ito, sapagkat alam niyang tinanggap na ng Diyos ang kanyang ginawa. Nang bumalik siya kay Miguel, kita sa mukha ng mandirigma ang isang pagbabago. Ang dati niyang galit ay napalitan ng pag-unawa. At ano ngayon, kapatid, tanong ni Miguel. Hindi pa tapos ang ating misyon, sagot ni Uriel. Dalhin natin ito sa lugar na itinakda ng Diyos. Ang dugo ng Mesyas ay hindi dapat manatili rito. Habang sa mundo ng tao, ang katawan ni Jesus ay ibinababa mula sa krus ng kanyang mga alagad sa kalangitan,
Dalawang arkanghel ang lumipad patungo sa isang lugar na halos walang sinumang nakakaalam na napili ng Diyos para sa isang sagradong layunin, ang sinaunang lupain ng Ethiopia. Sa katahimikan ng kalangitan, dalawang makapangyarihang nilalang ang lumilipad sa pagitan ng mga ulap, taglay ang isang sagradong misyon. Ang kanilang anyo ay hindi nakikita ng mata ng tao, subalit bawat galaw ng kanilang mga pakpak ay nag-iwan ng bahid ng liwanag sa kadiliman ng gabi. Sa mga kamay ni Uriel, mahigpit niyang hawak ang kalis ng liwanag, ang sisidlang puno ng dugo ng tagapagligtas. Ang dugo ng anak ng Diyos, bulong ni Uriel kay Miguel habang patuloy silang lumilipad. Ito ang magiging batong panulok ng isang bagong panahon. Hindi tayo maaaring magpabaya, sagot ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng paghahanda. Alam ng ating mga kaaway kung ano ang ating dala. Hindi nila hahayaan na magawa natin ito ng walang laban. Ang kanilang destinasyon ay malayo, ang lupaing itinakda ng Diyos upang pagpalain ng dugo ng kanyang anak. Subalit ito'y hindi isang simpleng paglalakbay. Hindi ito basta-bastang pagtawid mula sa isang lugar patungo sa iba. Sa bawat paglipad, tumatawid sila sa pagitan ng mga dimensyon ng espiritu, dumaraan sa mga kaharian na hindi kailanman naisip ng tao. Sa kanilang pagdaan sa unang hangganan ng mundo ng tao at ng kalangitan, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi ito pangkaraniwan. Tahimik masyado, wika ni Miguel, inilabas ang kanyang tabak na kumikislap sa liwanag ng langit. At kung tahimik, may nag-aabang. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang salita nang biglang lumitaw mula sa kawalan ang mga anino ng kadiliman. Ang hangin ay nagbago mula sa isang mapayapang hangin tungo sa isang sigwang puno ng galit at pangamba. Mula sa mga anino, lumitaw ang mga puwersa ng impyerno, naghuhumiyaw sa matinding puot. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula, at ang kanilang mga anyo ay hindi pangkaraniwan, tila mga patay na kaluluwa, isinilang mula sa puot at kasalanan. Hindi kayo makakarating sa inyong paroroonan, sigaw ng isang halimaw na may pakpak na parang paniki, ang kanyang bibig ay may matutulis na pangil. Ang dugo ng inyong tinatawag na Mesyas ay hindi makararating sa itinakdang lupain. Ngunit hindi na tinag si Miguel. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, at sa isang mabilis na galaw ng kanyang tabak, napawi ang ilang mga halimaw na lumapit. Ang kalis ay hindi ninyo maaangkin, sagot ni Miguel, ang kanyang tinig ay parang kulog na dumadagundong sa buong paligid. Dahil ito ay hindi ninyo naiintindihan. Ito ang dugo ng walang dungis na kordero. Ang labanan ay nagliyab sa hangin. Habang patuloy na lumilipad si Uriel, si Miguel ang sumalubong sa mga hukbo ng kadiliman. Isa-isang bumagsak ang mga nilalang ng impyerno sa kanyang tabak, ngunit hindi sila nauubos. Para silang walang katapusang alon, patuloy na sumusugod, umaasang maagaw ang sagradong kalis. Mula sa likuran, si Uriel ay tahimik na nananalangin, pinoprotektahan ang kanyang dala. Hindi siya isang mandirigma tulad ni Miguel, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi sa espada, kundi sa liwanag ng kaalaman at katotohanan. Sa kanyang pagdalangin, isang gintong harang ang bumalot sa kanyang paligid, nagiging proteksyon laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ngunit ang mga nilalang na kanilang kalaban ay hindi basta-basta. Sa pinakagitna ng labanan, isang anino ang lumitaw, mas malaki, mas makapangyarihan. Ang kanyang katawan ay mistulang gawa sa usok, ngunit ang kanyang mga mata ay may matinding ningning ng kasamaan. Ikaw, sabi ni Miguel, ang kanyang tabak ay muling nagningning. Isa ka sa mga nahulog noon mula sa langit. At ikaw, Miguel, sagot ng nilalang, ang kanyang tinig ay puno ng pang-uuyam, ay isa sa mga tapat na aso ng Diyos. Patuloy kang sumusunod ng hindi nag-aalinlangan. Ngunit hindi mo ba naiisip? Ang dugo na dala ninyo kung tunay ngang siya ang Mesyas, bakit siya pinabayaan? Sandaling tumahimik si Miguel. Hindi siya pinabayaan, sagot ni Uriel sa likuran. Siya ang pumili. Nagningning ang kanyang kalis, at sa saglit na iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula rito. Ang nilalang ng kadiliman ay napasigaw, tila nasusunog sa liwanag na iyon. Sa isang iglap, ang hukbo ng mga demonyo ay nanghina, at isa-isa silang naglaho sa kadiliman. Mabilis na tumalon si Miguel patungo kay Uriel. Hindi tayo maaaring manatili rito, sabi niya. Bumagsak na ang kanilang puwersa, ngunit hindi natin alam kung kailan sila muling babalik. Nagpatuloy ang kanilang paglipad. Habang sila'y lumalayo mula sa labanan, muling bumalik ang kapayapaan sa kanilang paligid. Ang langit ay muling nagliwanag, at sa di kalayuan, nakita nila ang kanilang destinasyon, ang sinaunang lupain ng Ethiopia.
Isang lugar na inihanda ng Diyos para sa isang banal na misyon. At sa kanilang pagdating, hindi nila alam na ang kanilang gagawin ay magpapabago sa kasaysayan ng sangkatauhan magpakailanman. Ang kanilang pakpak ay halos hindi lumilikha ng ingay habang bumababa sila mula sa langit, ngunit ang mismong hangin ay tila gumagalang sa kanilang presensya. Sa harapan nila ay ang malawak at sinaunang lupain ng Ethiopia, isang lugar na may lalim ng kasaysayan, isang bansang itinakda bago pa man maitala ng tao ang kanyang sariling kwento. Si Uriel, na may hawak pa rin ng sagradong kalis, ay tumayo sa hangganan ng isang lambak. Si Miguel, ang mandirigma, ay lumingon sa paligid, pinagmamasdan ang kagandahan ng lupaing kanilang tinahak upang marating. Ang mga bundok ay mataas at mapayapa, ang ilog ay dumadaloy sa pagitan ng mga luntiang kapatagan, at ang langit ay tila mas malapit sa mundo. Narito tayo, sabi ni Uriel, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ang lupang inihanda ng Diyos. Si Miguel ay tahimik na sumang-ayon. Kahit isang mandirigma, naramdaman niya ang sagradong presensya na bumabalot sa lupain. Ito ay hindi isang ordinaryong lugar. Tahimik na lumuhod si Uriel at itinaas ang kalis. Isang malamlam na liwanag ang lumabas mula rito, sumasalamin sa kanyang makalangit na anyo. Sa loob ng sisidlan, ang dugo ni Kristo ay nagningning, tila may sariling buhay. Sa pangalan ng kataas-taasan, wika ni Uriel, naway ang dugong ito ay maging tanda ng bagong tipan, isang koneksyon sa pagitan ng langit at lupa. At sa isang marahang kilos, ibinuhos niya ang unang patak ng dugo sa lupa. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang dumaloy sa paligid. Ang lupa ay tila huminga, gumalaw, at tinanggap ang sagradong handog. Sa bawat patak ng dugo na dumapo sa lupa, isang mahiwagang liwanag ang sumingaw, bumalot sa kapaligiran. Ang mga bundok ay tila lumakas, ang mga puno ay yumuko sa banayad na hangin, at ang tubig sa ilog ay kuminang, mistulang nagagalak sa kanilang bagong kabanalan. Ang lupa ay tinanggap ito, wika ni Miguel, na mamangha sa nangyari. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang misyon. Hindi sapat na isang bahagi lamang ng lupa ang pinabanal. Sa kanilang pangunawa, bawat patak ng dugong ito ay kailangang makarating sa iba't ibang sulok ng lupain, upang ito'y maging buo, upang ito'y tunay na maging banal. Kaya't sa pamamagitan ng kanilang banal na bilis, ang mga arkanghel ay lumipad sa iba't ibang bahagi ng Ethiopia. Sa bawat paglapag nila, ibinubuhos nila ang dugo ni Kristo, sa mga lambak, sa mga talampas, sa matataas na bundok at sa mga sinaunang bato na nagbabantay sa kasaysayan ng lugar. Sa Aksum, kung saan balang araw ay itatayo ang isa sa pinakabanal na lungsod ng Ethiopia, ibinuhos nila ang dugo sa paanan ng mga bato. Ang lupa ay muling umilaw, na parang may tinanggap itong isang bagay na matagal na nitong hinihintay. Sa Lalibela, kung saan sa hinaharap ay lilikhain ang mga bantog na simbahan na inukit mula sa bato, isang patak ng dugo ang bumagsak sa lupa. Waring nag-iwan ito ng marka na magtatagal magpakailanman. Sa simbahan ng Debre Damo, isang lugar na balang araw ay magiging isang santuwaryo sa mga darating na panahon, ang huling patak ng dugo ay inihulog. Sa sandaling iyon, ang langit ay nagliwanag, at ang isang mahiwagang init ay bumalot sa lupa. Nang matapos ang kanilang gawain, tumayo si Uriel at Miguel sa isang mataas na talampas. Sa ibaba nila ay ang lupaing kanilang pinabanal, ang lugar na, sa hinaharap, ay magiging isa sa unang mga kaharian sa mundo na tatanggap sa Kristyanismo bilang pananampalataya nito. Tapos na, sabi ni Uriel, ngunit ang kanyang tinig ay hindi pagod. Ito ay puno ng katiyakan. Tapos na rito, sagot ni Miguel, ngunit ang epekto nito ay magpapatuloy magpakailanman. Tinitigan nila ang kanilang ginawa, ang lupaing pinili ng Diyos, isang lugar na ngayon ay nagtataglay ng dugo ng kanyang anak. At bagaman hindi ito alam ng mga tao sa mga darating na henerasyon, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang katatagan, at ang kanilang pagiging tapat sa Diyos ay magiging patunay na ang isang banal na bagay ay nangyari dito, isang lihim na alam lamang ng langit. At sa kanilang pagbabalik sa kaharian ng Diyos, ang hangin sa Ethiopia ay muling humaplos sa mga bundok at lambak. Ang mga tubig ay dumaloy ng mas malinaw, at ang araw ay lumubog sa isang gintong liwanag, tila isinelyo ng kalikasan ang isang sumpang banal, isang kasunduan na hindi kailanman malilimutan. Ang araw ay sumikat sa mga bundok ng Ethiopia, ang gintong liwanag nito ay bumalot sa malalawak na lambak, dumaloy sa mga sinaunang bato, at lumangoy sa malalalim na ilog na dumaan sa lupain sa loob ng libu-libong taon. Sa ilalim ng araw na ito, isang dakilang hula ang unti-unting natutupad.
Matapos mapabanal ng dugo ng tagapagligtas, ang Ethiopia ay hindi kailanman nanatili lamang bilang isang ordinaryong kaharian. Sa loob ng daang taon, habang ang ibang mga bahagi ng mundo ay patuloy na nagbabago sa mga digmaan at pananakop, ang bansang ito ay nanatiling matibay sa kanyang landas, isang daang itinakda mismo ng Diyos. Ang Kristyanismo, na sa ibang bahagi ng mundo ay dumaan sa pag-uusig bago tuluyang tanggapin, ay lumago sa Ethiopia na tila isang punong itinanim sa matabang lupa. Hindi tulad ng Roma, kung saan ang pananampalataya ay kailangang pagdaanan ang maraming siglo ng pagdurusa bago tuluyang yakapin ng imperyo, o ng Constantinopla, na naging sentro ng isang bagong anyo ng Kristyanismo. Ang Ethiopia ay lumago ng hiwalay, may sariling identidad, malaya sa dikta ng kanluraning mundo. Ngunit paano ito nangyari? Ano ang nagpapanatili sa Ethiopia bilang isang espiritual na tanggulan sa loob ng libu-libong taon? Ang sagot ay matatagpuan sa kasaysayan ng isang haring itinakda upang tuparin ang propesya, si Ezana, ang unang Kristiyanong hari ng Ethiopia. Sa ika-4 na siglo, ang kaharian ng Aksum, ang pinakamakapangyarihang imperyo sa rehiyon, ay nasa ilalim ng pamamahala ng isang batang hari. Si Ezana ay lumaki bilang isang tradisyonal na hari ng Ethiopia, tinuruan sa mga gawin ng kanyang mga ninuno, sinanay sa sining ng digmaan, at inihanda upang ipagtanggol ang kanyang kaharian laban sa anumang panganib. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang tadhana ay mas malaki kaysa sa anupamang nasusulat sa kanyang mga pergamino. Sa kanyang kabataan, isang banyagang guro ang dumating sa kanyang palasyo, isang lalaking nagngangalang Frumentius, isang misyonerong Kristiyano na naulila matapos ang isang trahedya sa dagat at kinalina sa korte ng hari. Hindi nagtagal, si Frumentius ay naging tagapagturo ni Ezana, isang tagapayo na may kakaibang pananaw sa mundo. Habang lumalaki si Ezana, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa mga aral ni Kristo. Ang kanyang puso, na noon ay inihanda upang maging isang mandirigma ng Aksum, ay unti-unting binuksan upang maging isang haring itinakda ng Diyos. Isang gabi, sa kanyang panaginip, isang anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi ito isang ordinaryong pangitain. Ang nilalang na ito ay may napakaliwanag na mukha, at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang kalis na puno ng pulang liwanag. Ezana, wika ng nilalang, ikaw ay tinawag upang gawing banal ang lupaing ito. Ang iyong bansa ay pinili noon pa man, at ang sandali ng katuparan ay dumating na. Nagising si Ezana na humihingal, ang kanyang katawan ay nanginginig sa epekto ng panaginip. Alam niyang hindi ito basta isang simpleng pangitain. Nang sumunod na araw, kanyang kinausap si Frumentius. Nakita ko siya, wika ni Ezana. Sino? Tanong ng matandang guro. Isang nilalang ng liwanag, sagot ni Ezana. May hawak siyang kalis, at sinabi niyang ang aking kaharian ay pinili noon pa man. Tahimik si Frumentius. Hindi ito sorpresa sa kanya, sapagkat matagal na niyang nadama na ang bansang ito ay may espesyal na papel sa plano ng Diyos. Sa araw na yon, inihayag ni Ezana ang kanyang pananampalataya. At sa harap ng kanyang buong hukuman, ipinahayag niya. Sa araw na ito, hindi na natin tatawaging banyaga ang pananampalatayang ito. Sa araw na ito, ang Diyos ng mga Kristiyano ay magiging Diyos ng Ethiopia. At ganoon niya ang nangyari. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Kristyanismo ay hindi lamang tinanggap, ito'y naging relihiyon ng Estado. Ang bansang dati puno ng mga lumang paniniwala ay ngayon naging tahanan ng isang pananampalatayang hindi na kailanman mawawala. Habang ang Europa ay patuloy na nahahati sa iba't ibang konsepto ng Kristyanismo, ang Ethiopia ay nanatili sa kanyang sinaunang anyo ng pananampalataya. Sa kabila ng pagiging malayo sa Roma at Constantinopla, hindi kailanman nawala ng lakas ang kanilang espiritualidad. Isa sa pinakamalaking kaibahan ng Kristyanismong Ethiopiko sa ibang tradisyon ay ang pagtangkilik nito kay Uriel, ang arkanghel na minsang nagdala ng dugo ni Kristo sa kanilang lupa. Sa kanluraning Kristyanismo, si Uriel ay hindi nakilala sa opisyal na Biblia, ngunit sa Ethiopia, siya ay itinuring bilang tagapagtanggol at tagapagdala ng liwanag. Sa mga lumang simbahan ng Ethiopia, ang kanyang imahe ay makikita sa mga dingding, hawak pa rin ang kalis na puno ng banal na dugo. Para sa mga Ethiopiko, ang kanyang papel ay hindi maaaring kalimutan. Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit ang kanilang lupa ay pinili, kung bakit ang kanilang pananampalataya ay matibay. Ngunit hindi naging madali ang daan ng Ethiopia bilang isang bansang Kristiyano. Sa mga sumunod na siglo, dumaan ito sa matitinding pagsubok. May mga panahon na napalibutan ito ng mga bansang may ibang pananampalataya, pinilit na iwanan ang kanyang pinaniniwalaan.
May mga pagkakataong halos nahiwalay ito sa buong mundo ng Kristyanismo, iniwan upang harapin ang sarili nitong kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang apoy ng pananampalataya. Ang kanilang mga simbahan ay nanatili, ang kanilang mga tradisyon ay hindi nawala, at ang kanilang pananalig kay Kristo ay lalong tumibay. Sa pagdaan ng panahon, habang ang ibang mga bansa ay nagbago at nag-adapt sa mga bagong paniniwala, ang Ethiopia ay nanatiling isang buhay na patotoo sa sinaunang Kristyanismo. At sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga banal na awitin, sa kanilang pagsamba, laging may binibigkas na pangalan. Uriel ang nagdala ng dugo ng Panginoon. Sa loob ng libu-libong taon, ang lihim na koneksyon sa pagitan ng Ethiopia at ng Golgotha ay nanatiling buhay, hindi kailanman nalimutan. At habang patuloy ang mundo sa pagbabago, nananatili ang isang katotohanan, ang dugo ni Kristo, na minsang itinapon sa kanilang lupa, ay hindi kailanman nawala. Ito ay nanatili, na tila ang lupa mismo ay huminga at inalala ang araw na iyon. Ang kapalaran ng Ethiopia ay hindi lamang kwento ng isang bansang pinili. Ito ay kwento ng pananampalatayang hindi kayang sirain ng panahon, ng isang bansang nananatiling nakatayo sa ilalim ng liwanag ng kaluwalhasyan ng Diyos. Sa loob ng mga sinaunang simbahan ng Ethiopia, ang liwanag ng araw ay dumaan sa makukulay na bintana, bumabagsak sa makakapal na bato ng kanilang mga pader, nagbibigay ng kakaibang ningning sa loob ng sagradong tahanan ng pananampalataya. Ang bango ng insenso ay pumailan lang sa hangin, at ang mga himig ng dasal ay paulit-ulit na umaalingaw sa mga haligi ng panahon. Sa gitna ng lahat ng ito, isang imahe ang paulit-ulit na lumitaw sa mga dingding ng mga lumang monasteryo, sa mga ukit sa kahoy, at sa mga banal na larawan na itinago sa loob ng maraming siglo, ang arkanghel na si Uriel, may hawak na isang kalis na puno ng pulang liwanag. Sa mundo ng kanluraning Kristyanismo, si Uriel ay halos hindi kilala. Sa kanilang Biblia, tanging sina Miguel, Gabriel, at Rafael ang kinikilalang mga arkanghel. Ngunit sa Ethiopia, si Uriel ay hindi kailanman nakalimutan. Sa katunayan, sa kanilang pananampalataya, siya ay may isang napakahalagang papel, ang tagapagdala ng dugo ni Kristo, ang tulay sa pagitan ng Golgotha at ng kanilang lupaing pinabanal. Nananatiling buhay ang tradisyong ito hindi lamang sa mga aklat ng kasaysayan, kundi sa mga kwento ng mga pari at matatanda, sa mga dasal ng mga monghe sa mataas na kabundukan, at sa mga mata ng mga batang lumalaki sa lilim ng mga lumang simbahan na itinayo noon pang unang panahon. Mula sa lalim ng kagubatan ng Ethiopia hanggang sa matataas na talampas ng Lalibela, ang kwento ng kalis ng liwanag ay hindi kailanman nawala. Ayon sa mga matatandang pari, ang sisidlang ito ay hindi isang ordinaryong kalis. Sinasabing ito ay gawa mula sa purong liwanag ng langit, isang banal na sisidlan na hindi maaaring hawakan ng makasalanang kamay. Noong araw na dumaloy ang dugo ni Kristo mula sa kanyang sugatang katawan, ito ay hindi lamang basta nahulog sa lupa at nawala. Ang ilan sa kanyang dugo ay inipon, dinala sa isang lugar kung saan ito ay maaaring magpatuloy bilang isang sagradong patunay ng sakripisyo ng Panginoon. Walang nakaalam kung saan eksaktong itinago ang kalis matapos ang banal na pagbubuhos ng dugo. May mga nagsasabing ito ay nananatili sa isa sa mga sinaunang monasteryo, itinago sa loob ng mga bato, pinangangalagaan ng mga bantay ng pananampalataya. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay nasa isang lihim na silid sa Aksum, malapit sa kaban ng Tipan, isa pang sagradong kayamanan na sinasabing itinatago ng mga Ethiopiko. Ngunit sa kabila ng misteryo ng tunay na kalagayan nito, isang bagay ang malinaw, ang larawan ni Uriel na may hawak ng kalis ay hindi nawala. Kahit sa pinakamalayong simbahan, sa pinakainangkop na komunidad ng mga Kristiyanong Ethiopiko, ang imahe ay nananatili, isang paalala ng kanilang espiritual na koneksyon sa sakripisyo ni Kristo. Sa loob ng isa sa pinakamalalaking monasteryo sa Ethiopia, isang matandang monghe ang tahimik na nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa isang lumang painting na nakaukit sa pader. Sa imahe, si Uriel ay may pakpak na pulang-pula, tila nadikitan ng dugo ng Panginoon. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kalis na puno ng kumikislap na pulang likido. Ito ang ating tanda, bulong ng monghe sa kanyang batang estudyante, isang bagong alagad na ngayon lamang nakarinig ng kwentong ito. Ano po ang ibig sabihin, guro? Tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ang dugo na nasa loob ng sisidlan ay hindi lamang tanda ng sakripisyo, sagot ng matanda. Ito ay tanda ng ating pagkakakilanlan, isang patunay na tayo ay bahagi ng dakilang kwento ng Diyos. Ang iba ay maaaring nakalimot, ngunit tayo hindi. Tahimik na pinagmasdan ng bata ang larawan.
Hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng sinabi ng kanyang guro, ngunit alam niyang may isang bagay na mahalaga sa imaheng iyon. Habang ang mundo ng Kristyanismo ay dumaan sa iba't ibang pagbabago, ang mga simbahan ay nahati sa kanluran at silangan, ang mga imperyo ay bumagsak, at ang mga doktrina ay nagbago, ang Kristyanismong Etyopiko ay nanatiling matatag, hindi naapektuhan ng panlabas na impluensya. Isa ito sa ilang Kristyanong tradisyon na hindi nagmula sa Roma o Constantinopla, isang pananampalatayang hindi hinubog ng mga konseho ng kanluraning simbahan, kundi isang relihiyon na umusbong mula mismo sa dugo ng tagapagligtas. Ngunit hindi ito naging madali. Maraming beses nang sinubukan ng iba't ibang puwersa na burahin ang kanilang natatanging tradisyon. May mga panahon na ang Ethiopia ay naputol mula sa ibang bahagi ng mundong Kristiyano, iniwan upang panatilihin ang kanyang pananampalataya ng mag-isa. Sa kabila nito, hindi kailanman bumagsak ang apoy ng kanilang espiritualidad. Dahil sa mga monasteryo na nakatago sa kabundukan, sa mga paring hindi kailanman nakalimot sa kasaysayan ng kanilang bayan, at sa mga imahe ni Uriel na patuloy na naipapasa sa bawat henerasyon, nanatili ang kanilang kwento, buhay at matatag. Sa mga panahong ang kanluraning Kristyanismo ay dumaan sa maraming pagbabago at panibagong doktrina, ang Ethiopia ay nanatili sa kanyang sinaunang ugat, na tila isang haliging hindi natitinag ng bagyo ng kasaysayan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang imahe ni Uriel, na may hawak ng kalis, ay nanatiling buhay sa puso ng bawat nananalangin. Sa isang tahimik na gabi, sa isang monasteryo na itinayo sa tuktok ng isang bundok, isang grupo ng mga monghe ang nakaluhod sa harap ng isang altar. Sa gitna ng altar, isang lumang painting ang nakasabit, si Uriel, nakatayo sa harap ng isang pulang liwanag, ang kanyang kalis ay nagniningning sa kanyang mga kamay. Habang umaalingaw-ngaw ang kanilang panalangin sa loob ng sinaunang gusali, may isang batang alagad ang lumapit sa kanyang guro. Bakit po natin patuloy na ipinapakita si Uriel na may hawak ng kalis? Tanong ng bata. Ngumiti ang matanda, hinaplos ang ulo ng alagad, at tumingin sa imahe sa altar. Dahil ito ang ating patotoo, sagot niya. Ito ang ating koneksyon sa ating Panginoon. Habang ang mundo ay maaaring makalimot, habang ang ibang bansa ay maaaring bumaling sa ibang direksyon, tayo ay nananatili. Dahil tayo ang bantay ng isang lihim na hindi maaaring mawala. At sa labas ng monasteryo, habang ang gabi ay dumilim, isang malamlam na liwanag mula sa buwan ang dumampi sa imahe ni Uriel, na parabang ito ay nabuhay sa liwanag ng langit. Ang kanyang kalis ay nagniningning sa dilim, isang patunay na, kahit sa gitna ng mundong nagbabago, ang liwanag ng kanyang misyon ay hindi kailanman mamamatay. Sa loob ng mga siglo, ang Kristyanong Ethiopia ay nanatiling matatag sa kabila ng mga unos na dumaan sa kanyang kasaysayan. Ito ay isang bansang hindi madaling bumagsak, isang lupain na hindi madaling yumuko sa mga panlabas na puwersa. Ngunit sa bawat panata ng katapatan sa Diyos, sa bawat pananatili sa pananampalataya, dumating din ang matinding pagsubok. Mula sa mga pananakop ng mga banyaga, sa patuloy na banta ng mga digmaan, hanggang sa matagal na pagkakahiwalay mula sa iba pang bahagi ng mundong Kristiyano, nanatili ang isang bagay na hindi kailanman naglaho, ang kanilang pananampalataya. At sa gitna ng kanilang mga pakikibaka, isang figura ang patuloy na lumitaw sa kanilang panalangin, sa kanilang mga awitin, at sa kanilang mga panaginip, si Uriel, ang bantay ng kanilang espiritualidad, ang tagapagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Noong ika-16 na siglo, isang malupit na digmaan ang naganap sa mga bundok at kapatagan ng Ethiopia. Ang mga Ottoman at iba pang panlabas na puwersa ay naghangad na sakupin ang bansang matagal ng malaya, dala ang layuning lipulin ang kanilang relihiyon at palitan ito ng ibang paniniwala. Nang magsimulang lumusob ang mga kaaway, maraming Kristyanong Etyopiko ang tumakas patungo sa mga matataas na kabundukan, dala ang kanilang mga sagradong kasulatan, ang kanilang mga krus na yari sa ginto, at ang kanilang pananampalataya. Isang monghe ang nagdala ng isang sinaunang ikon ni Uriel, itinago ito sa loob ng isang lumang monasteryo sa tuktok ng isang bundok. Alam niyang hindi nila maaaring hayaan itong mahulog sa kamay ng mga banyaga, sapagkat ito ay isang tanda ng kanilang sagradong kasaysayan. Sa bawat labanang naganap, ang pangalan ni Uriel ay binibigkas ng mga mandirigma. Huwag kayong matakot, sigaw ng isang general sa kanyang hukbo, hawak ang kanyang espada habang nakatayo sa isang mataas na burol. Si Uriel ang ating bantay. Ang dugo ni Kristo ay nananatili sa ating lupa. Walang sinumang makakabuwag sa atin. At sa loob ng maraming buwan, nakipaglaban ang mga Kristyanong Etyopiko, gamit hindi lamang ang kanilang lakas kundi pati na rin ang kanilang pananalig.
Sila'y lumaban para sa kanilang lupa, pananampalataya, at pamana. Sa kabila ng kakulangan sa armas at bilang, nakatayo silang matatag. At nang dumating ang panahon ng tagumpay, nang umurong ang mga kaaway mula sa kanilang lupa, nagtipon ang kanilang mga pinuno sa isang sinaunang simbahan. Sa gitna ng altar, itinayo nila ang isang larawan ni Uriel, isang tanda ng kanilang paniniwala na hindi sila iniwan ng langit. Ngunit hindi lamang sa digmaan nasubok ang pananampalatayang Etyopiko. Dumating ang mga taon ng matinding pagkakahiwalay, kung saan halos walang koneksyon ang Ethiopia sa iba pang bahagi ng mundong Kristiyano. Habang ang Roma at Constantinopla ay nagpalitan ng mga liham, habang ang kanluraning simbahan ay nagkaroon ng maraming pagbabago, ang Ethiopia ay naiwan, pinoprotektahan ang kanyang pananampalataya ng walang impluensya ng ibang mga bansa. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging hiwalay sa mundo, hindi kailanman naglaho ang kanilang pananampalataya. Sa mga monasteryo na itinayo sa gilid ng mga bangin, patuloy na nanalangin ang mga monghe. Sa kanilang mga sulat kamay na mga kasulatan, patuloy nilang isinulat ang mga kwento ni Uriel, ang mga alaala ng dugo ng Panginoon, at ang kanilang koneksyon sa kabanalan. Sa kanilang paniniwala, ang kanilang kaligtasan bilang isang bansa ay dahil sa pananatili nila sa orihinal na tipan ng Diyos. Habang ang ibang mga bansa ay nagbago ng kanilang mga doktrina, habang ang iba ay nagkaroon ng bagong interpretasyon ng pananampalataya, ang Ethiopia ay nanatili sa kung ano ang kanilang tinanggap mula pa noong unang panahon. At sa kabila ng paglipas ng panahon, ang imahe ni Uriel na may hawak ng kalis ng liwanag ay nanatili. Sa ika-19 na siglo, nang muling magkaroon ng ugnayan ang Ethiopia sa ibang bahagi ng mundo, marami ang nagulat sa kanilang natuklasan. Paano ninyo napanatili ang ganitong uri ng Kristyanismo? Tanong ng isang kanluraning iskolar, habang tinitingnan ang mga sinaunang simbahan sa Aksum. Hindi kami kailanman nagbago, sagot ng isang matandang pari. Dahil hindi kailanman nagbago ang Diyos. Sa loob ng isang lumang monasteryo, isang larawan ni Uriel ang ipinakita sa mga dayuhang panauhin. Siya ang nagbantay sa amin, sabi ng isa pang monghe. Noong panahon ng digmaan, noong panahon ng taggutom, noong kami ay nag-iisa. Siya ang nagdala ng dugo ng ating Panginoon, at siya rin ang nagdala ng liwanag sa amin sa gitna ng kadiliman. Nagulat ang mga panauhin. Hindi nila inaasahan na ang isang bansang matagal nang nahiwalay sa mundong Kristiyano ay nag-ingat ng isang tradisyon na hindi matatagpuan saan man sa kanluran. Ngunit para sa mga Kristiyanong Etyopiko, hindi ito sorpresa. Para sa kanila, ang kanilang pananampalataya ay hindi kailanman isang bagay na maaaring baguhin o mawala. Ito ay isang pamana na kanilang dala mula sa araw na ibinuhos ni Uriel ang dugo ni Kristo sa kanilang lupa. Sa kasalukuyang panahon, ang mga himig ng sinaunang pananampalataya ay patuloy na umaalingaw sa loob ng mga monasteryo ng Ethiopia. Sa bawat simbahan, sa bawat altar, sa bawat panalangin, naroon pa rin ang alaala ng mga nakalipas na henerasyon. Ang mga lumang awit ay patuloy na kinakanta, ang mga lumang kasulatan ay patuloy na binabasa, at ang imahe ni Uriel ay patuloy na iginagalang bilang isa sa mga bantay ng kanilang pananampalataya. Hindi na mahalaga kung ang ibang bahagi ng mundo ay hindi kilala si Uriel. Hindi na mahalaga kung sa ibang bansa ay wala siyang lugar sa kanilang Biblia. Dahil sa Ethiopia, si Uriel ay hindi kailanman nawala. Siya ang bantay ng kanilang pananampalataya, ang patunay ng kanilang espiritual na koneksyon sa Golgota, at ang paalala na kahit anong pagsubok ang dumaan, ang dugo ng Panginoon ay nananatili sa kanilang lupa. At habang umiihip ang malamig na hangin sa ibabaw ng sinaunang mga simbahan, habang ang araw ay lumulubog sa likod ng matataas na bundok ng Ethiopia, isang imahe ang nananatiling nakatayo, ang arkanghel na may hawak ng kalis ng liwanag. Patuloy na nagbabantay, patuloy na nagbibigay ng liwanag sa kanyang piniling bayan. Sa mga anino ng kasaysayan, may mga kwentong halos nawala sa paglipas ng panahon. Mga kwentong sinadyang hindi isama sa opisyal na kasulatan, mga kwentong itinago ng paglimot, ngunit patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng mga taong naniniwala pa rin sa kanilang katotohanan. Isa sa mga kwentong ito ay ang sagradong koneksyon ng Ethiopia sa dugo ng tagapagligtas, isang koneksyon na nag-ugat sa sandaling si Uriel, ang arkanghel ng liwanag, ay itinakda ng Diyos upang kolektahin ang dugong dumaloy mula sa tagiliran ni Kristo at dalhin ito sa isang lupang itinakda bago pa man isulat ang kasaysayan. Ngunit kung ganito katindi ang kaganapang ito, bakit hindi ito kilala sa karamihan ng mga Kristiyano? Bakit ang kwento ng sagradong kalis ni Uriel ay hindi bahagi ng opisyal na Biblia?
Ang sagot ay matatagpuan sa kung paano hinubog ang pananampalataya sa loob ng libu-libong taon. Noong mga unang siglo ng Kristyanismo, ang iba't ibang grupo ng mananampalataya ay may kanya-kanyang interpretasyon ng pananampalataya. May mga aklat at kasulatang naglalaman ng mga kwentong hindi isinama sa kanon ng Biblia, mga kasulatang kinikilala sa Ethiopia, ngunit hindi sa Roma o sa Constantinopla. Isa sa mga tekstong ito ay ang homilya kay Arkanghel Uriel, isang sinaunang dokumentong pinanatili sa loob ng simbahan ng Ethiopia. Sa dokumentong ito, isinasaad ang tahimik ngunit makapangyarihang papel ni Uriel sa plano ng pagtubos ng Diyos. Ngunit sa mata ng kanlurang Kristyanismo, si Uriel ay hindi na itala bilang isang opisyal na arkanghel, hindi dahil sa kakulangan ng kahalagahan, kundi dahil sa mga desisyong ginawa ng mga unang tagapamuno ng simbahan. Sa konseho ng Laodicea noong ika-4 na siglo, itinakda ng mga obispo na tanging sina Miguel, Gabriel, at Rafael ang mga arkanghel na dapat kilalanin sa opisyal na mga kasulatan. Si Uriel, kasama ng iba pang mga pangalan, ay itinuring na hindi opisyal. Kahit pa sa ibang bahagi ng mundo, siya ay patuloy na kinikilala bilang isang tagapagdala ng liwanag at tagapagbantay ng banal na kaalaman. At sa desisyong iyon, unti-unting nawala sa kanlurang Kristyanismo ang kwento ni Uriel. Ngunit sa Ethiopia, hindi siya kailanman nawala. Sa kabila ng hindi pagbanggit sa kanya sa karamihan ng mga modernong kasulatan, ang imahe ni Uriel ay nanatili sa mga lumang monasteryo ng Ethiopia. Ang kanyang mga pakpak ay pulang-pula, isang paalala na minsan, ang kanyang pakpak ay nadampian ng mismong dugo ng Panginoon. Ang kanyang kalis ay kumikinang sa mga fresko at mga ukit sa bato, isang patunay na kahit hindi ito isinulat sa opisyal na Biblia, ito ay isang kwentong patuloy na itinuturo sa mga henerasyon ng mga mananampalatayang Ethiopiko. Maraming iskolar ang nagtaka, paano ito nanatili? Bakit hindi ito nawala tulad ng ibang mga tinanggal na kwento ng sinaunang pananampalataya? Ang sagot ay simple. Dahil hindi lahat ng katotohanan ay kailangang itala upang manatiling buhay. May mga kwentong hindi kailangang isulat sa papel upang mapanatili. May mga kwentong hindi kailangang aprobahan ng mga konseho upang maging totoo. At may mga kwentong kahit hindi kilala sa buong mundo, ay may kapangyarihang baguhin ang pananampalataya ng isang buong bansa. Sa isang sinaunang simbahan sa Aksum, isang matandang monghe ang tahimik na nakatayo sa harap ng isang altar. Sa kanyang harapan, isang lumang larawan ni Uriel ang nakapinta sa bato. Hawak pa rin niya ang kalis ng liwanag, at sa loob nito, may tila sumisilip na liwanag, isang paalala ng dugo ni Kristo na dinala sa lupaing ito noon pang panahon ng kanyang sakripisyo. Sa tabi niya, isang batang alagad ang tumingin sa imahe at nagtanong. Bakit hindi alam ng ibang Kristiyano ang tungkol kay Uriel? Ngumiti ang matanda. Dahil minsan, ang pinakamahalagang katotohanan ay hindi kailangang maging sikat. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nakakakilala kay Uriel. Ito ay tungkol sa kung ano ang kanyang ginawa at paano natin pinanatili ang kanyang misyon. Tumango ang bata, tila unti-unting nauunawaan. Ang matandang monghe ay tumingin sa langit. Ang Diyos ang pumili sa ating bayan upang panatilihin ang katotohanan ito. Hindi natin kailangang ipaglaban ito sa mundo, sapagkat ang katotohanan ay laging makikita, kahit sa gitna ng katahimikan. Sa paglipas ng panahon, habang ang mundo ay patuloy na nagbabago, habang ang teknolohiya ay bumago sa paraan ng pag-aaral ng pananampalataya, nanatiling matatag ang mga sagradong tradisyon ng Ethiopia. Ang mga monasteryo sa matataas na bundok ay patuloy na nananalangin. Ang mga pari ay patuloy na binibigkas ang mga sinaunang dasal. At sa bawat bagong ipinapanganak sa bansang ito, ang kwento ng koneksyon nila sa dugo ng tagapagligtas ay patuloy na naipapasa. Hindi mahalaga kung hindi ito alam ng lahat. Hindi mahalaga kung hindi ito isinama sa kanon ng ibang simbahan. Dahil ang katotohanan ay hindi kailangang kilalanin ng buong mundo upang manatili. Ang dugo ni Kristo ay dumaloy sa Golgota. Ngunit ito rin ay lumipad kasama ni Uriel patungo sa Ethiopia, at doon ito nanatili, isang buhay na alaala ng sakripisyo ng Diyos para sa kanyang mga anak. At habang may nananalangin, habang may sumasamba, habang may isang taong tumitingin sa langit at binibigkas ang pangalang Uriel, ang kwentong ito ay hindi kailanman malilimutan. Dahil kahit anong mangyari, ang katotohanan ay palaging may paraan upang muling lumitaw. Kung nakarating ka hanggang dito, i-type liwanag sa mga komento para malaman namin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para sa susunod na kwento. Ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan para mas marami pang makaalam.